Mga master, iba-iba na po ang mga comment at reaction na atin pong natanggap tungkol dito sa PBB 2021. Marami po ang nagtatanong kung nasaan na ito. Marami ang nagtatanong kung bakit hanggang sa ngayon ay wala pa rin pong mga impormasyon tungkol sa estado o kaya ay kung ang DepEd ba magiging eligible dito sa PBB 2021. Marami rin ang mga nagsasabi na sadyang mabagal at matagal ngayong panahon ni Pangulong Marcos kumpara noong panahon ni Pangulong Duterte. Kasi nga po naman last year, 20 January pa, 2022, ay meron na pong resulta sa evaluation at meron na pong declaration na ang DepEd nga is naging eligible para sa PBB 2020. Pero ngayon, February na at nasa kalagitnaan na ng Pebrero, wala pa ring balita tungkol sa estado ng PBB 2021, particular ng DepEd. At totoo po yan mga master, hindi lang naman po ang DepEd ang nag-aabang sa PBB 2021. Wala pa po tayo nakikita ng mga NCA releases para sa PBB 2021 ng iba't iba pong ahensya. Maliban na lamang doon sa mga LGUs na last year pa ay naging eligible na sa kanila pong PBB 2021. Pili lang kasi yung mga LGUs na pwedeng mag-apply para sa kanila pong eligibility ng performance-based bonus. At meron din silang tinatawag na memorandum circular sa pagitan ng DBM at ng DILG na sila po ay meron po nakaset na schedule kung kailan pwede nang i-declare na qualified for PBB ang isa pong LGU. Sa kanilang case kasi meron silang dapat kino-comply, yun pong housekeeping award ng isa pong LGU para sila ay pwedeng mag-apply dito sa PBB. Kaya siguro yun ay nagiging isa sa mga malaking basihan sa kanilang performance-based bonus at maaga sila matapos. Dito sa ating mga master, hindi lamang po ng DepEd kundi maging sa marami pa pong mga ahensya ng gobyerno ay patuloy pa rin nag-aabang sa performance-based bonus para sa taong 2021. Ako personally mga master ay nag-aabang din po dito. Marami sa akin na nagtatanong kung mayroon bang update, pero ang totoo po niyan, kung sakali man po na mayroong update tungkol dito ay hindi naman po natin yan itatago at yan po ay ating ipapaalam sa inyo sa pamamagitan ng ating YouTube channel o kaya ng ating Facebook page. Kaya hanggat mayroon pong bagong impormasyon, palagi po tayong nagbibigay ng impormasyon sa inyo. Dahil hindi po pwede na itatago natin yon dahil pare-pareho po tayo nag-aabang at naghihintay kung ano man ang magiging latest na update tungkol sa PBB 2021. Sa ngayon kasi ay sadyang wala talagang bagong update sa ngayon. Walang bagong impormasyon maliban na lamang po doon sa last month nung nag-declare o naglabas ng listahan itong PBB Secretariat ng mga agencies na mayroong hindi pa na-comply doon po sa ibang requirements na hindi kasali sa scoring system. So kung yun po ating pinaalam sa inyo, yun po ay as of January 12 na evaluation nila ay hindi po na-comply. Sa part ng DepEd, mayroong 3 na mga requirements doon, yung early procurement, yung non-CSC at saka po yung PhilJobs posting. Pero sinabi po natin doon sa ating video tungkol dito na hindi naman po yun kasali sa scoring, kaya ang DepEd ay pwede pa rin maging eligible kahit hindi yun na-comply. Pero yung mga taong responsible for those requirements, sila po ay hindi mabibigyan ng PBB kung sakaling maging eligible ang DepEd. So sa ngayon mga master, kahit sa website ng ating pong PBB Secretariat, sa PBB Secretariat din na Facebook ay tungkol naman sa deadlines ng submission sa requirements for PBB 2022 ang nandun. So wala pong bagong update
tungkol sa PBB 2021. Maging ang DepEd ay wala rin pong balita, wala rin pong ibinibigay na impormasyon kung tayo ba ay eligible na or hindi pa. Yung punto ko dito mga master ay wala po tayong connection sa kahit saang ahensya at tayo po ay katulad ninyo na nag-aabang base sa magiging announcement ng mga responsible agencies kung ano man po ang magiging bagong impormasyon pagdating sa PBB 2021. At hindi lamang tayo sa DepEd ang nag-aabang dito. Huwag kayong maniwala na yung mga kapulisan meron ng PBB 2022 pa nga ayon doon sa mga nagdaang post sa Facebook. Pero yung totoo kasi nun, kapag tinignan natin doon sa mga release na NCA ng DBM, PBB 2020 yun na ibigay sa kanila last year, yung huling bahagi ng 2022. PBB 2020 po yun. So yung 2021 nila ay wala pa. Katulad po sa atin at katulad din po ng napakaraming government agencies na nag-aabang. Sadyang marami na talaga ang mga DepEd personnel. Kaya siguro sadyang mas naririnig natin yung kanilang mga hinaing tungkol po dito. Yung iba kasi napakatahimik lang naman po nila at nag-aabang lang po. Katulad po sa atin na nag-aabang lang po dito. Ang masisiguro lamang natin na kanya pong estado sa ngayon ay yun pong palaging pinopost nila na sinasabing update. Yung evaluation is still ongoing. Hindi pa po sinabi na hindi eligible ang DepEd. Hindi rin po sinabi na eligible. Kaya huwag muna tayong aasa. Yung hindi pa po pag-declare ay hindi naman po nangangahulugan na tayo ay pinapaasa lamang. Ang sa atin po dito, hindi po guaranteed benefit ito pong PBB. Kaya nga po ay tayo nag-a-apply lamang dito kung tayo ba ay mabibigyan base sa naging performance ng ahensya. Ngayon ay since wala pa declaration, ibig sabihin po nun ay hindi pa tayo eligible. Doesn't mean na hindi tayo eligible, kundi hindi pa eligible. Pwede tayo maging eligible in the near future. Pwede rin naman po tayong hindi maging eligible. Hintayin po natin yung magiging resulta ng kanilang evaluation. Kung gaano man katagal yung timeline o yung itatagal na period para sa kanilang ginagawa evaluation, hindi rin po natin alam. Sinisikap po makakuha ng timeline na kanila pong schedule para sa kanilang evaluation. Dati, matagal po ay meron tayo nakuhang katulad po noon. At nakikita natin doon na nauuna sa evaluation ang mga small agencies. Nahuhuli ang mga big agencies. Kung saan ang DepEd, of course, sa palagay natin ay big dahil din sa dami ng kanyang mga nasasakupan. Kung ganun pa rin ang mangyayari sa ngayon, pwedeng nahuhuli pa rin ang DepEd dahil sa kanyang laki. Pero wala naman po tayo nakikita na bago po na parang timeline or schedule nila para sa PBB 2021. Nagbago yung guidelines para sa PBB 2021 onwards. Hindi na katulad ng ginagamit nila noong PBB 2020 pababa. Ngayon, 2021, yung bago na po na scoring system, hindi na siya magiging compliant lang or non-compliant, kundi mayroon na pong corresponding points as to the performance na naabot ng ahensya. Yun po ang bago ngayon sa PBB 2021 na hindi po nangyari noong 2020. Siguro, isa sa mga considerations, yun pong ganitong sitwasyon, yung pagbabago sa guidelines or whatever, depende po yun sa kanila. Mga master, hindi po natin talaga alam yung exact na mga pangyayari sa loob ng PBB Secretariat. Ang pagkakaalam po natin dito, iba't ibang ahensya ang involved dito kasi nga po ito ay task force, no? So, iba't ibang agencies, iba't ibang mga concerns ang kanilang tinitignan. Iba't iba pong mga requirements ang kanilang tinitignan. Hindi po natin alam yung schedule nila. Hindi rin po natin alam kung gaano kadami yung kanilang inaatupag pagdating po sa PBB evaluation.
Kasi nga, sadyang napakarami din ng mga government agencies. Yung national government agencies pa lamang, more than hundred na po yun. Meron pa mga GOCC, meron pang mga local water districts, at iba pang mga government agencies na nag-a-apply for PBB eligibility. So, sa ngayon mga master, wala po tayong talagang bagong update dito kasi nga wala naman po naging declaration, wala naman po mga bagong announcements. Doon tayo nakabase mga master kasi nga ay wala po tayong connection doon sa loob. Kung tayo naman po ay magtatanong sa PBB Secretariat, ang lagi po nilang sinasagot ay evaluation ongoing. Kaya wala po tayong magagawa po doon mga master. Ang sa atin ay mag-abang na lang muna at hintayin kung kailan sila matapos sa kanilang evaluation at mag-declare. Sa palagay ko po ay hindi po magiging tahimik ang declaration kapag maging eligible ang DepEd. Napaka-nonsense kung itatago ito ng ahensya. Sa palagay ko ay maging katulad po ng iba't ibang mga benefits na palaging maingay pagdating po sa DepEd dahil po kasi sa dami ng mga taong dapat pakaalam nito dahil marami po tayo sa ating pong ahensya. Yun po ay isang pagkakaiba ng DepEd sa iba pong government agencies. So sa ngayon, kapag maging eligible na ang DepEd, naniniwala ako na ito ay magiging laman ng iba't ibang mga news outlets, mga balita kapag maging eligible na ang DepEd. At sasabihin na ang DepEd ay mamimigay ng PBB para sa kanyang mga nasasakupan. So abangan natin yan mga master na mangyayari po yan. At kahit nga po hindi ito ibabalita ng iba o mga media outlets, kung mayroon na pong declaration sa PBB Secretariat at confirmed po by DepEd, then that's the time mga master na talagang sign na po yun na mayroon na talaga tayong PBB. Pero hanggat wala po declaration of either eligibility or non-eligible tayo, mananatili po na waiting game ang issue ng PBB 2021 at mananatili po na tayo ay hoping pero wag naman po tayong aasa masyado kasi nga non-guaranteed benefit ito. Positive thinking lang pero wag masyadong padadala sa emosyon kasi nga ay hindi natin alam yung kabuuang naging performance ng DepEd as an agency nationwide level. Yun din ang pagkakaiba po natin, napakalaki kaya napakaraming factors ang pwedeng makakaapekto sa performance ng isa pong ahensya. Asahan po ninyo mga master na pag mayroon pong bagong update dito, either eligibility or not, as long as bagong galaw sa issue ng PBB 2021, yan naman po ay ating ihahatid at ibabalita sa inyo sa pamamagitan ng YouTube channel at ating pong Facebook page. Maasahan po ninyo yan mga master, wala po sa akin. Pero for as long as wala po talagang bagong update, ay talagang tahimik din po tayo sa issue ng PBB 2021 at mag-aabang kung ano ang mga susunod na mangyayari.